Okay, so this video is about Google Sheets. So, yung Google Sheet parang Excel lang siya pero online. Yun yung pagkakaiba. So, pwede kayong sabay-sabay mag-edit ng client, ng mga katrabaho mo, etc. So, yung Google Sheets, madalas siyang gamitin sa mga lists, sa mga trackers, simple reports, um, yun, basically, list, reports, yun yung mga pwede mong paggamitan sa kanya. So, hindi ka hihinga ng client mo ng sobrang complex unless kasama siya sa work mo. Pero yung mga basic dapat alam mo siya. So, unang-una, kailangan natin pag-usapan yung pagkakaiba ng rows and columns. Okay? So, ang cell, so lakayan natin siya, 200%. Ang cell ay ito. Itong box na yan. Cell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ang cell. Ang row ay yung pahiga. Ito, row. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Tapos yung columns, yung A, B, C. Yung patayo. A, B, C, D, E. Yun yung row. So, pag sinabi ng client mo, maglagay ka sa row 4, column D. So, row 4, column D. Dito ka maglalagay. Pag sinabi niya, lagay mo doon yung pangalan mo, doon mo lalagay yung pangalan mo. Okay? Kaya madalas gamitin sa computation ay sa reports tong Google Sheet kasi pwede kang mag-compute dito. Pwede kang mag-add, mag-minus, mag-multiply, and marami pang ibang functions na hindi mo pwedeng gawin sa documents. So, for example, simple addition. So, pwede kang pinaka-basic, basic lang muna, equals, laging may equals kapag formula, 1 plus 1, ilan yon? 2. Huwag niyo awayin, 2 yan. 2 talaga yan. Tapos, pwede ka rin mag-minus equals 1 minus 1, 0. Tapos, ang ano natin, ang multiplication natin is yung nasa taas ng 8, yung asterisk. So, 1 times, ano ba yan? Times 1, syempre 1. Ang divide naman natin ay yung slash. So, ito yung divide. So, 1, syempre equals 1 divided by 1. 1. Okay, yan yung mga basic na wag niyo akong pag-fractionin, hindi ako magaling sa fraction. So, yan yung mga basic, multiplication, etc., etc. Tapos, pwede ka ring mag-drag dyan. So, lagyan muna natin Quran name. Katulad nung ginawa natin sa training. Name, rate, tapos, days, tapos, total. So, magagawa tayong tapos, pwede mo tong i-center. Ito yan siya. So, click mo yan, center o kaya right, left. So, right, pag gaganon siya, center dito. Tapos, pwede mo din siyang i-bold. Para hindi ka isa-isa na bold, para hindi isa-isa, gawin mo yung buong row, i-click mo yung number, and then, i-click mo yung bold. Okay? Tapos, di ba, observe nyo siya, pag nag-scroll ako pababa, nawawala yung pinakataas, di ba? So, pag nasa bandang 20 ka na, malilito ka na kung nasa na yung column ng name, saan na yung column ng rate, saan na yung column ng total. So, ang gagawin mo dyan, ipipin mo yung nasa taas. Paano mo gagawin yon? Itong gray na yan, na nandoon sa taas, i-drag mo siya papunta dito. Tingnan nyo siya. Magic. So, i-pin nyo siya pa ganon, i-drag nyo siya pababa. Tapos, kung gusto mo naman siya pa ganon, di ba, nawawala din siya. Kung gusto mong maiiwan si name lang, nandiyan dyan si name. Kung gusto mong kasama si rate, nakikita nyo yung kamay, di ba? Yung kamay. So, si rate. Kung gusto mong hanggang kay total, ilagay mo hanggang kay total. May mga gamit yan. For easier viewing, for easier whatever. So, depende yon sa klase ng file na ginagawa mo. Okay? So, lagyan muna natin siya ng reg, ray, din, ano pa bang mga pangalan? Mivel, ang aking top fan, si Asel. Ayan.
So, yan yung mga pangalan for example. So, nilagay mo na dyan, di ba? Tapos, yung rate nila. So, sabihin na natin ang rate nila is per day. So, lagay natin 1,000 per day. Tapos, kay Raiden, 300. Kay Din, 700. Kay Mibel, tsaka sa kay Asel ay tag 500. Tapos, ilang araw silang nag-work. So, lalagay natin dyan. Sa isang linggo, 5 days, 5 days, 5 days, 5 days. So, anong gagawin natin dyan? So, i-multiply natin, di ba? So, pag minultiply natin siya, paano ulit mag-multiply? Yung asterisk. Ano una? Equals. Equals, tapos galawin nyo lang yung arrow key. Equals, tapos arrow, o kaya equals, tapos pindutin nyo siya. Equals, pindutin mo to, tapos ilagay mo yung times, yung asterisk, pindutin mo ulit tong 5, which is yung column C. Tapos, enter mo lang siya. Merong ganitong function na pwede mo siyang i-autofill. So, pwede mo yan i-check para lahat na yan mag-compute. Kapag hindi mo na abutan yun or walang lumabas na ganun, pwede mo naman siyang i-drag. Nakikita nyo tong tuldok na yan, yung blue na bilog. Nakikita nyo yung nag-X, nag-cross, i-drag nyo lang siya. Okay? So, pag dinrag nyo siya, pare-pareho na yan. So, 300 times 5, 1.5 na siya. Kung gusto nyong maging dollar siya, maging pound siya, maging euro siya, etc., pwede nyong gawin na pag dinrag nyo yan, ito yung formats. Pwedeng nating madaming formats dyan. Pwedeng number, percentage, scientific, accounting, etc. So, meron tayong currency dito, meron din tayong currency dito. Pero yung currency dito is dollar lang. Dito, pwede kang pumili. Ay, ba't ganun? Ito, custom currency. So, pwede kang US dollar, ganyan. Tingnan natin kung may peso. O, gawin natin siyang peso. Diba? So, ito din, pwede mo din siyang gawing peso. Asan na yung peso? Yan. So, kung gusto mo, igitna to, yung lahat ng nandito sa column C, pindutin mo lang yan, tapos i-gitna. Okay? Tapos yung formatting, kung gusto mo, for example, ito, gusto mo malaki siya, lahat sila malaki, ganyan, o kaya ito lang gusto mo malaki, ito, pwede mong lakihan, or palitan mo kung gusto mo mas, mas maarte yung font mo, pwede mo din palitan. But again, kapag sa VA, basics lang po yung ginagamit dyan. So, basic na as long as nababasa lang siya ng maayos. Unless may branding si client mo. Pag may branding si client mo, yung brand, yung font po nila yung gagamitin kapag in-advise. Pero normally, pag mga report, default lang po yan. Tapos nilalakihan lang yung mga specific na bagay na need nilang makita ng maayos. Okay? Kung gusto nyong matutunan yung iba pang functions, yung mga medyo mas higher level, punta kayo dito sa more, o kaya kapag malaki yung window nyo, makikita nyo to, yung functions. Nandito yung mga other other formulas. So, pwede nyong gamitin yan. So, parang si sum, kung gusto mong i-total, kunwari, itong lahat ng total na to, pwede mo siyang iganyan. O pag tinanong ka, magkano na yung total ng pasweldo natin, makikita mo siya dito sa ilalim. 15,000. Pero kung gusto mong ipakita sa boss mo, punta ka lang sa baba, sa pinaka-blank, sa baba, sa ilalim, or pwede mo naman lagay dito. Pero lagay mo siya dito, click mo to, sum, tapos pwede mo yan i-type na from D2 hanggang D6. Pwede rin na sum, tapos i-drag mo na lang siya. 15,000 pa rin. Tapos lagay mo dito yung total. Tapos gawin mo siyang bold. Tapos pwede mo yan lagyan ng guhit sa taas. Ito, guhit sa taas. Pwede mong lakihan yung total. Pwede mong palitan yung kulay kung gusto mong gray siya. Diba? So, yun yung mga basic functions ng Google Sheets na pwede mong gamitin.
Laruin nyo lang siya. Walang mawawala sa inyo dito. So, laruin nyo lang yung Google Sheet. Tapos, itry nyo yung mga iba't ibang functions, mga ganyan. Tapos, pwede kang filter, pwede kang mag-sort. So, for example, try natin yung filter. Maglagay tayo ng filter. So, lagay natin dito, ang gusto ko lang makita ay si Reg. Lalabas si Reg lang. Tapos, ang gusto ko makita si Reg at saka si Asel. Yun lang nilalabas. Okay? So, tapos gusto mo makita lahat, select all mo siya. So, ingat kayo sa filter kasi minsan nakakalimutan natin na may filter, may naka-hide pala. Okay? Tapos, yung next natin ay sort. So, pwede natin tong i-sort. So, pwede nyo siyang iganyan. Tapos, format. Tapos, ay hindi, data. Tapos, sort sheet. Ang gagamitin natin, sort sheet column A. Ibig sabihin, ang isosort natin ay, wait lang, advanced tayo. Advanced sorting. So, may header siya para hindi mawala yung header natin. Kasi pag sinort natin kasama yung header, edi pati yung header nandoon na siya sa ilalim kasi letter N siya. So, isort natin yung data, lagay natin, i-check natin to kasi may header siya, 'di ba? Para magsisimula siya doon sa reg, from reg pababa. Tapos, ang isusort natin is yung name. Yun yung pagbabasihan natin. So, gagawin natin siya from A to Z. So, mangyayari dyan, mauuna yung pangalan ni Asel. So, sort natin siya. So, pwede natin siyang i-sort din gamit yung rate. So, may header ulit. Gamitin natin yung rate. So, yan na siya. So, magmumula siya sa pinakamaliit papunta sa pinakamalaki. Yun yung sorting. Hindi ko tuturo sa inyo yung mga other formula, yung mga VLOOKUP, pivot, advanced formulas kasi malilito lang kayo. Hindi nyo naman kailangan pa yun. Pag ganun yung mga kailangan nyo na, i-search nyo lang siya kasi kapag tinuro ko yun, baka magduguan yung mga ilong natin dito. So, yun muna yung pinaka-basic. Pag-aralan nyo siya. Tapos kung gusto nyo hindi ako komportable sa ganito kalaki, liitan nyo na lang siya. Ako okay na ako sa ganito. Kasi yung Google Sheet, masyado siyang madami. Karaniwan sa ginagawa natin, sobrang dami niyang column. So, pag super laki, madami kang hindi makikita. Kaya din meron yung ganitong function na ang makikita mo is yung nasa column lang na gusto mo makita muna, then saka uurong yung iba. So, ganun yun. No? So, pwede kasi yan na week 1, week 2. Gusto mo lang makita week 2. Ganyan gagawin mo, week 3, week 4. So, habang humahaba siya, mas mahirap siyang makita. Ganun kasi yung problema sa kanya. I think yun lang muna. Yung mga nandito sa taas, aralin nyo yan, itong mga ito, ganyan. Pag mag insert pala kayo ng, kunwari, di ba, sinort natin siya. Tapos, meron kang letter B. Sino bang letter B? Wala akong maisip na Brian. Si Brian nilagay natin. Ganun gagawin mo. Hindi ko pala pinexplain. Sorry. So, pag ilalagay kang letter B, di ba nakasort na siya. Pwede mo siyang i-highlight yon. Lakayan natin. Pindutin mo ulit si number 3. Right click ng mouse. Insert row above or below. Kunwari letter E yung ilalagay mo, below yung lalagay mo para dito ka sa E. Kapag above, pag letter B or letter C, insert row above. Brian. 'Di ba? Tapos maglalagay ka ulit ng kunwari letter C. Insert row below. Channel. Ganyan. So, ganyan siya. So, yan yung pag-i-edit at pag-a-add ng rows. Kung buburahin mo siya, kunwari dalawa to, buburahin mo, right click lang din, tapos delete rows. Check nyo din tong mga functions na to. Okay?